Mishli, Kabanata 3. Ang buwan ng Adar 5,784. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking aral, ingatan mo ang aking mga utos sa iyong puso. Magdaragdag sila ng maraming araw at taon ng buhay at kapayapaan sa iyo. Huwag mong hayaang iwan ka ng biyaya at katotohanan. Itali ang mga ito sa iyong lig. Isulat ang mga ito sa talahanayan ng iyong puso. Kung magkagayon ay makakamit mo ang pabor at paggalang sa mata ng Diyos at ng mga tao. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya, at itutuwid niya ang iyong mga landas. Huwag ipagmalaki ang iyong sariling karunungan, kundi matakot ka sa Panginoon at tumalikod sa kasamaan. Iwasan ang kasamaan. Ito ay magdadala ng kalusugan sa iyong katawan at magpapalakas ng iyong mga buto. Parangalan mo ang Panginoon ng mga unang bunga ng iyong kayamanan at lahat ng iyong kinikita. Sa panahong iyon, ang iyong mga kamalig ay mapupuno at ang iyong mga sisidlan ng alak ay aapawan ng bagong alak. Anak ko, huwag mong hamakin ang disiplina ng Panginoon, niyong hinanakit ang kanyang saway. Sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng isang ama na nalulugod sa kanyang anak. Mapalad ang nagtatamo ng karunungan, maligaya ang nagtatamo ng unawa. Sapagkat ang kanyang pakinabang ay higit pa sa pilak, ang kanyang pakinabang ay higit pa sa ginto. Siya ay higit na mahalaga kaysa sa mga perlas. Wala kang gustong ikumpara sa kanya. Ang mahabang buhay ay nasa kanyang kanang kamay, at ang kayamanan at karangalan ay nasa kanyang kaliwa. Ang kanyang mga daan ay maligayang paraan at lahat ng kanyang mga landas ay kapayapaan. Siya ay isang puno ng buhay, sa mga humahawak sa kanya, ang sinumang kumapit sa kanya ay magiging masaya. Itinatag ng Panginoon sa pamamagitan ng karunungan ang lupa, sa pamamagitan ng unawa, ay itinatag niya ang langit. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, ang malalim na mga bukal ay bumukas at ang hamog ay lumalamig mula sa langit. Anak ko, huwag mong hayaang mawala ang mga ito sa iyong paningin, panatilihin ang sentido komon at pagpapasya. Sila ang magiging buhay, para sa iyong pagkatao at biyaya para sa iyong lig. Pagkatapos ay lalakad ka ng ligtas, nang hindi masasaktan ang iyong paa. Kapag nahiga ka, hindi ka matatakot, kapag nakahiga ka, magiging matamis ang iyong tulog. Huwag kang matakot sa biglaang kakilabutan o pagkawasak na dulot ng masama pagdating. Sapagkat maaari kang umasa sa Panginoon, ingatan niya ang iyong paa na hindi mahuli sa bitag. Huwag ipagkait ang kabutihan sa isang taong may karapatan dito, kapag nasa kamay mo ang kapangyarihang gawin ito. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, umalis ka. Halika mamaya, ibibigay ko, kapag may kapangyarihan kang magbigay ngayon. Huwag kang magplano ng masama laban sa iyong kapwa, na naninirahan sa tabi mo, nang may pagtitiwala. Huwag makipag-away sa isang tao ng walang dahilan, kung wala siyang ginawang masama sa iyo. Huwag kang mainggit sa taong marahas, huwag pumili ng anuman sa kanyang mga paraan. Sapagkat ang suwail ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ibinabahagi niya ang kanyang lihim na payo sa matuwid. Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang bahay ng matuwid. Ang mapang-uyam, nililibak niya, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Ang matalino ay mananalo ng karangalan, ngunit ang tanga ay mananalo ng kahihiyan.